Yo, what's up mga brad? So, for this video, tuturuan ko kayo paano magtanim ng luya. Okay, so itong pinili natin na lupa is yung sa may mga pinagsunugan. Kumbaga sa mga basurahan na nangitim na yung lupa. Ito kasi maraming mga healthy dito na mga organic na sunog na tsaka na bulok na. So ito nilalagay ko. Ang maganda pong lagay sa lupa ay sa pag nagtanim tayo ng luya is yung sa sako dapat yung mabuhaghag. Okay, kasi root crops po ito. Tsaka maganda rin na may mga organic siya. Ito may mga organic to at na ano na siya na decompose na siya mga brad. So nilagay ko sa sako ng semento. Pwede naman sa plastic yan. Dali lang po magtanim dito. Magandang magtanim sa sako ng semento kasi sa kanya lang mabibigay yung nutrients ng lalagay natin na tanim. Solo niya lang ba? Ayun o. Ilang beses na ako nagtanim ng mga gulay-gulay sa sako ng semento. Nagpapala-pala lang tayo dito dahil tayo ay day off. Yan o. So, meron ang tatanim pala natin is nakuha na lang natin sa palengke na na semento na luya. Okay, so yung native na luya. Dalawa kasi po yung klase ng luya na binibenta sa palengke. Meron yung Hawaiian, yung malalaki talaga. Pero pansin ko, maselan po yun masyado. So, better yung native na lang. Same lang naman yung niya eh. Yung para sa akin, same lang naman yung nabibigay niya na lasa. Tsaka yung anghang ng luya na yun. Yan. Then may mga ebak pala yan ng ng baka, kalabaw, ganun. Kaya maganda na ilagay dyan sa may sako ng semento. Actually, hindi lang naman sako ng semento pwedeng paglagyan. Pwede naman sa mga timba na sira na paso. Ganun. Kung may budget ka, medyo na kasi. Plastic, yan. Pwede naman sa plastic. Black plastic ba? Then, pero mas malaki na. Ito kasi yung may pinagawa ko dito kaya ayun ang paglalagyan ko ng luya. Tataniman po natin ng luya mga brad. Okay, kailangan magtanim-tanim habang tagulan kasi ngayon, magandang tanim ito. Tapos next year natin to i-harvest. At least hindi ka nabibili ng luya. Okay, so dito na yung mga sako natin na pagtataniman ng luya. So ito yung Lorden cement na sako natin. So ito pala yung nabili natin sa palengke. Yan o. Ito po yung native na luya. So ngayon may nakita tayong musbong na dito. Pwede pong itanim to sa mga sako, timba at mga plastic. Okay? Ito, so ang pagtanim nito ganito. Dapat yung lupa natin is makita nating healthy. O yan, nangingitim yan, no? May mga organic po kasi to. Tatanim po natin to. Then ang maganda dito pag sa sako, pag backyard lang pwede sa sako. At nakikita nyo mga sako-sako po ng sako-sako pa ng semento yung pinagtaniman namin ng gulay. Yan, para hindi sayang. Pero ang kagandahan kasi nito, yan, lagyan natin. Dapat pag ganyan, no, para umusbong, linuugat siya. Takpan po natin. Ang kagandahan kasi nito, pag mamumunga ay magkakaroon na ng ugat, laman sa loob, is wala siyang kaagaw. Bali doon lang po yung laman niya at mas chance na mas malaki pa yung laman niya kung maganda yung lupa. Parang ito maganda po, nangingitim. Ano, try din natin to luya. Sa mga sako ng semento marami pong pwedeng tanim dyan. Pwedeng
mga prutas ay mga gulay-gulay, ano. Sako ng ano, tingnan niyo yung mga ano. Pero black plastic na po yan. Sako ng semento. Pwede nating tanim ng mga kamatis, sili, yan, mga namo, kahit mga sitaw, kalabasa, ganun. Ano po mga brad. So wait natin to ng mga, think mga 7 months to 1 year. Okay. Update ko kayo kung anong mangyari dito sa tanim nating luya after 7 months to 1 year. Ito po siya, oh. Yan. Madali lang po magtanim ng luya pag ganito, pang backyard lang. Ganyan lang po siya mga brad, di ba? At least after 7 months, kahit isang buwan ka, di ka bumibili ng luya. So yun lang mga brad, sana may natutunan kayo.